baka mas mabuti pang. Nadiscobre ang lihim ng sektang pagsasaya. Peak Fantasy System. Maasahan pala si Master. Binigyan pa ako ng system. May pag-asa na ang pagsubok ng kapalaran ko. Dong Jian. Ngayon, sasabayan kita sa laro. Noong araw, sa mundo ng pantasya, gamit ang sistemang ito. Ako'y nakabalik sa Blue Star mula sa nabasag na kalawakan. Hoy, bata! Sa'yo na ang sistemang ito. Sana malampasan mo ang pagsubok na ito. Huwag naman sanang hindi hiyang ang fantasy system na ito sa Blue Star. At magkabug. Buwagin at wasakin ang pamamaraang ito ng sektang pagsasaya. Kapag natapos ang gawaing ito, makakatanggap ka ng gantimpala. Parang medyo di normal ang sistemang ito. Pero ang ganda ng mga gantimpala. Kung makakuha ako ng kayamanan, teknik o kapangyarihan, wala na akong katatakutan sa plano niyang plastic. Lanan. Hindi naman talaga ako gustong manood nito, ha? Ginagawa ko lang ang gawain ng system. Fast forward. Ate, sa makalawa na ang pakikipagtulungan ng Grupo Zheng, kay Bai Fangting ang pinakamayaman. Bilang presidente, kailangan mong maghanda ng mabuti. Magaling naman si ate. Siguradong kaya niya yan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Una, basta ka na pumasok sa bahay. Ngayon, ganito pa ang ginagawa mo rito. Ano ba talaga ang balak mo? Ate, huwag kang magalit. Baka naman, nagkakamali tayo kay Kuya Juan. Kasi, sino bang normal na tao ang gagawa ng mga ganitong bagay? Hala, ang galing mong magpanggap. Ginagago mo ako. Sino nung sinasabi mong hindi normal? Ano man ang dahilan, hindi mo dapat ginagawa yan. Dito sa bahay, nandito kaming lahat. Nakakadiri. Nakakahiya. Kapag kumalat ito, maapektuhan ang negosyo ng grupo. Ate, huwag mong patayin. Masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Hoy! Hoy! Juan, sa susunod. Gawin mo ng patago ang mga ganyan mo. Nasa bahay tayo, ha? Magpahinga ka na. Hindi ganun. Ano ba to? Ang loko naman ang sistemang to. Dahil sa sinabi ni Dong Jen na yon. Siguradong akala nila manyakis ako. Matagal na akong naghahanap ng dahilan para mapaalis ka. Ikaw pa ang nagpakita ng butas. Kahit tunay kang anak, wala kang magagawa. Sa akin lang lahat yan. Kapag nalaman ng lahat na ninakaw mo ang underwear ni ate, makakatagal ka pa kaya dito sa bahay? Aray. Enan? Ano to? Bakit hindi pa dumarating ang reward ko mula kahapon? Ete, kahapon nakita ko si Kuya Chen sa kwarto mo. Kinukuha niya yung underwear mo, pero hindi ko alam kung anong balak niya. Grabe naman ang pang-aakusa mo. Gusto mo akong siraan? Kapag nakuha ko na ang reward ko, wala kang taka sa akin. Ate, kahapon, kumain lang ako at hindi na ako bumaba. Paano ko magagawa yon? Kung ayaw ninyong maniwala, hanapin niyo sa aparador. Ayoko. Kadiri. Nandito na ang ebidensya. Anong sasabihin mo? Hindi ako. Ate, at ikatlong kapatid, bago pa lang si Chen dito. Baka naman hindi siya ang gumawa nito. Aite, sa tingin ko, tama si second sister.
Iba ang pinag-aralan ni Kuya Chen kaysa sa atin. Baka naisip lang niyang maganda kayong tatlo. Kaya hindi niya napigilan ang sarili niya. Ay, ang dadal mo. Nagpapakasanto ka pa. Ikaw ang naglagay nito sa aparador ko. Kung sabihin mong si Dongjian ang gumawa, anong pakinabang niya? May ebidensya ka ba? Hindi ka welcome sa pamilya Zeng. Sandali lang. Pa-fingerprint ninyo. Hindi ko iyan hinawakan. Walang fingerprint ko dyan. Naku, kagabi, hindi ko nalagyan ng fingerprint niya. Baka fingerprint ko pa ang naiwan. Ate, huwag nating husgahan si Chen. Baka nagkakamali lang tayo. Ate, baka nagkamali lang ako kagabi. Pagod na pagod ako, baka katulong ang nakita ko, hindi si Kuya Chen. Baka yung katulong, pagkatapos maglaba, naligaw ng kwarto. Dongjian, nagkamali ka lang. Kuya Chen, pesensya na. Nagkamali ako. Pero maliit na bagay lang to, di ba? Papatawarin mo ako? Maagang maaga, pinagbintangan mo ako sa harap ng lahat. Muntik mo na akong mapaalis sa grupo Zeng. Tapos, nagkamali lang ang sasabihin mo. Mission completed. Neutralize the secret method. Reward issued. 20 years of martial arts mastery acquired. Sorry na, Kuya Juan. Kasalanan ko talaga. Kung galit na galit ka, suntukin mo na lang ako, para mawala galit mo. Kahit ano, gagawin ko. Sige, ikaw mismo ang may gusto nito. Hoy, anong gagawin mo? Pamilya tayo, di ba? Seryoso ka bang sasapakin si Dongjian? Kahit sampalin mo ako ng 2 bises, wala ring mangyayari. Lalo ka lang magiging kapuot-puot sa paningin nila. Kuya Juan, pasensya na, kuya. Ako ang dahilan ng hirap mo. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Suntukin mo na. Sige, dahil ikaw mismo ang nagmamakaawa. Bibigyan kita ng gusto mo. Isang suntok ko, 20 taon kong lakas. Kaya mo ba to? Suntok! 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 Ayos! Ang lakas pala. Ikaw, Narinig niyo, di ba? Siya mismo ang nagsabi na suntukin ko siya. Di ba ko nakakita ng taong humingi ng ganyan? Siya ang nagmakaawa, kaya binigay ko lang ang gusto niya. bilis. Tumawag ng ambulansya. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinuntok si Dongjian? Kung may mangyari sa kanya, hindi kita papatawarin. Baliw ka. Loko-loko. Pero mali rin si Dongjian kanina. Ang bait-bait ng ate ko, pero dahil kay Dongjian. Natapos ang karir niya, lahat ng tao kinainisan siya. Ngayon, may sistema na ko. Mababago ko ang kapalaran ng lahat. Lalabanan ko itong lalaking manloloko. Hoy, anong iniisip mo? Masyadong malaki nga ang ginawa ni Dongjian kanina. Pero ikaw rin, ha? Huwag mo nang ulitin yun. Kakagaling mo lang, pagod ka pa. Halika, samahan kita bumili ng mga bagong damit. Salamat, ate. Wow, artista si Xian. Napakaganda niya. Ang ganda-ganda talaga ni Xian. Natuklasan ang mahiwagang halimaw. Pwedeng maging tagapag-alaga. Gantimpala kapag kapos ang misyon. Bakit nakatayo ka lang diyan? Sakay na. Ate, pwede ba akong magmaneho? Nakakita ng magandang kotse. Nangangati na ang mga kamay. Sige, ikaw na ang magmaneho. Pero, unahin ang kaligtasan, ha? Kailangan isagawa ng host ang misyong ito habang nakasakay. Nakasakay? Nakasakay? Ha? Sira ulit tong sistema. Ginugulo ako nito. Naku, umakyat pa sa ibabaw ng kotse. Anong klaseng tao to? Anong nangyayari? Baliw ba itong lalaking to? Anong relasyon niya kay Zheng Xian? Diyos ko, isa itong malaking balita. Baka nag-away silang dalawa at nababaliw na yung lalaki. Bilis, kunin ang phone, i-video natin. Baka maging viral. Baka may problema talaga sa pag-isip ni Ahuan. Hoy, Ahuan. Ano nang ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Hindi. Hindi pwede. Ako kailangan. Kailangan ko ng pwestong ito para pumili ng damit. Magmaneho ka na. CJ, pero humawak kang mabuti. Andar na ako. Handa na. Ayan na,
Umalis na. Konting awa, Chen Juan. Ginawa mo to sakin. Isusumpa ko. Gagantihan kita. Paano ka mawawalan ng lahat at mapapaalis? Ete, ang sakit. Ajayan, Arj. sabi ng doktor, malubha ang mga sugat mo. Huwag kang gagalaw. Eti, tingnan mo. Sino ba tong kakatuwang to? Di ba? Galing ba yan sa mental hospital? Sino pamilya kaya? Parang kots yan ni Zheng siya ng grupo Zheng. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? At siksayan? Hahayaan niyang gawin ito ang gusto. Baka maapektuhan ang grupo Zeng. At ang pakikipagtulungan kay Ginoong Bai. Ano nang gagawin natin? Hindi pwede. Kakausapin ko ang mga tao ngayon din para paalisin siya. Eti, bukas na ang meeting para sa collaboration sa grupo. Pwede bang ipagpaliban muna? Pag-usapan muna natin. Tama ka. Huwag nating sirain ang deal sa maliit na bagay. Sayang lang ang hirap na pinagdaanan nitong Jayan para makuha ito. Tama ka. Talagang magaling si Dong Jian. Kahit bagong graduate pa lang, malaki na ang nagawa niya. At tinanggap pa siya bilang ika-18 ampon ni Bai Fangting. Maraming gustong makipagkaibigan sa kanya. Pero hindi nila kaya. Ate, huwag ninyo akong purihin ng ganyan. Salamat sa pagtuturo ni nanay at sa pag-aalaga ninyo. Kaya ako umabot sa ganito. Ang gago ko talaga. Kung hindi ko sinabihan si Ampon na mag-set up ng peking proyekto para makuha ang shares ng Grupo Zheng, hindi na tayo magkakadial. Ang tagal na, wala pa ring shares na binibigay sa akin. Kaya ako na ang kikilos para makuha ito. Dong Jayan, kung masama ang pakiramdam mo, huwag ka nang pumunta bukas. Magpagaling ka muna sa ospital. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Hindi. Pa sa pamilya natin, pa sa iyo. Gagapang man, pupunta ako. Aray. Ano, okay ka lang? Huwag mo nang ulitin yan. Naku. Hey. Tapos na ang misyon sa pagtuturo ng hayop. Narito ang gantimpala. Malapit na relasyon kay mahiwagang Master Bai Fangting. Ang host ay naging ampon ni Bai Fangting. Ang loko ng sistemang ito. Buong araw, akala nila baliw ako. Tapos ito lang ang gantimpala. Ate, pasensya na, nagpakatanga ako. Nahiya ka pa dahil sa akin. Alam mo namang mali ka. Huwag mo nang ulitin. Bukas, may meeting si Ad para sa collaboration. Ikaw ang pupunta. Magbihis ka ng maayos. Ara, bibili tayo ng damit. CJ, sa nakita kong wakas, doon nagsimulang mabangkarot si ate dahil sa collaboration na ito. Dahan-dahan sinira ni Dong Jayan ang lahat. Bukas, kailangan kong pigilan ito. Ninong, yung collaboration bukas sa Grupo Zheng, talagang pupunta po ba kayo? Maliit na bagay lang yan. AMM. Sa totoo lang, okay lang naman kung magtulungan ng maayos. Bakit pa kailangang mandaya? Si Lao Shiba talaga, tunay na ahas. Pinagmalasakitan siya ng Grupo Zheng, pero siya pa ang nagplano laban sa kanila. Ang taong ganyan, hindi dapat tanatilihin. Ninong, Dumating na ang ninong ko. Ipatawag mo lahat. Hanapin si Chen Juan. Ngayong araw na ito, ako mismo ang sasalubong sa kanya. ninong na ninong ko. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Yutos mo, ayusin mo ang lahat. Ninong, pinahanap ko na po. Ninong, bukas po kayo. Tuloy ang collaboration bukas. Pero wala itong halaga. Kumpara sa aking ninong, ikaw, sumama ka sa akin. Pasalubungin ang aking ninong. Hoy, ate, nakauwi na ako. Kuya Juan, sabay kayo ng ate ko? Wala naman niyang malaking problema.
Talaga nga namang ang masamang damo, matagal mamatay. Ah, Nasa ospital na si Ajayan dahil sa'yo. Ano pa ba ang gusto mong gawin? huwag mo siyang sisihin, Kuya Juan. Baguhan pa lang siya sa pamilya natin. Ayos lang ako. Yung partnership bukas, pinaghirapan niya ni Ajayan. Para sa atin, huwag kang pupunta. Kung magwala ka roon at na-offend mo ang pinakamayaman. Talagang wawakwak na ang grupo, Zeng. Hoy, Ed. Huwag mo akong hawakan. Ate, kailangan kong pumunta bukas. Gusto kong makita kung paano kanya tinutulungan. Kung maglakas loob kang pumunta, gagawin kitang katatawanan ng lahat. At paiyakin kita ng ate ko sa harap ng lahat. Tara na, Ed. Presidente yon. Ang swerte-swerte naman ni Presidente yon. Ang pangarap ko ay makipagtulungan kay Ginoong Bay ng napakaraming tao. Ang partnership ng Grupo Zheng ay dahil kay Ginoong Dong. Matalino at mayaman si Ginoong Dong. Ika-18 inaanak ni Ginoong Bay. Sobra naman ang papuri ninyo. Talagang dahil lang sa ate ko na mahusay magpatakbo ng grupo. Kung hindi ako makaka-impluwensya sa ninong ko. Huwag kang magpakumbaba, Ajian. Sa pamilyang ito, malinaw kung sino ang may silbi at walang kwenta. 8. 8. Halika, lumapit ka. Chen Juan, tamang-tama ang pagdating mo. Siya si Chen Juan, bagong miyembro ng pamilya namin. Sana ay suportahan ninyo siya sa mga susunod na araw. Kung sa inyo lahat, salamat sa inyo pagka. Sa kooperasyon ng aking ate. Bagong kasal ang nanay ko, at si Kuya Juan ang tunay na anak ng aking bagong ama. Noon, hindi siya madalas dumalo sa mga ganitong okasyon. Sa madalas na pagdalo, masasanay din siya sa kanyang bagong katayuan. Isa lang palang ordinaryong tao. Akala ko ba kung sino ng malaking tao? Ang mga Zheng ay matandang mayamang pamilya. Ay pera lang ang habol. Bahala kayo sa iniisip nyo. Kailangan kong makahanap ng paraan para pigilan ang kooperasyon ni ate. Pwede kang pumunta, pero huwag kang gagawa ng gulo. Mahalaga talaga. Ang operasyong ito para sa aming pamilyang Zeng. Ate, nagkakamali ka noon sa akin. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para sabihin sa'yo. Ang kooperasyong iminumungkahi ni Dong Jian ay hindi talaga maganda. Ang ibig mo bang sabihin, si Ajian at ang pinakamayaman ay magtutulungan para saktan tayo? Nababaliw ka na ba? Isa ang pinakamayaman sa lungsod at isa ang kapatid natin. May dahilan ba sila para saktan tayo? Kuya, noong kasama mo pa si tatay sa hirap ng buhay. Talagang mahirap, araw-araw may away at intriga. Baka naman, nasiraan ka na ng bait, pero ngayong nandito na kayo, hindi na kayo dapat laging matakot. Yung matanda, nakikitira na lang, okay na sana. Dinala pa rito ang isang baliw na anak. Grabe talaga. Kung may sira sa pag-isip, Ginoong yun. Bakit hindi mo na lang siya pauwiin? Baka maapektuhan ang kooperasyon ng Grupo Zheng at masira ang lahat. Sino ang pinagsisismisan mo? Gusto mo ba ulit ng gulo? Hoy! Hindi pa sapat na binugbog mo si Dong Jian. Gusto mo pang ulitin? O gusto mo talaga siyang patayin? Hay, ano nung pinagmamalaki mo? Hoy, sasaktan mo si Dong Jian. Ipapakulong kita sa mental hospital. Kaya pala si Dong Jian ang binugbog niya. Nakakadiri talaga ang taong to. Hindi lang pumasok sa pamilya Zheng. Nagwawala pa at nananakit. Nakakahiya sa pangalan ng pamilya. MS yun, hindi na dapat siya pinapayagan dito. Paano kung may masaktan? Hala, hindi ko na talaga matiis. Ang sarap niyo talagang panoorin. Siya naman ang unang ng insulto. Bakit ako ang dapat magtiis ng paningang ito? Kuya Juan, huwag mo sanang sisihin ang lahat kung may maling akala sila sa'yo. Wala kang naitulong simula nang pumasok ka. Dapat tulad ko, unti-unting makisama. Halimbawa, tumutulong ako kay ate sa kumpanya, kay second sister, sa paghahanap ng magagandang proyekto sa showbiz, at kay third sister, nakahanap ako ng napakagandang boyfriend para sa kanya. Okay lang yan, pwede ka namang matuto unti-unti. Pero syempre, ang pamilya Zheng,
hindi nagpapaubaya sa mga tamad. Akala mo ba hindi ko alam ang laro mo? Kung talagang gusto mong tanggapin ka namin, kung gusto mong maging bahagi ng pamilya, magpakabait ka. Baguhin mo ang mga masamang ugali mo. Ate, niloloko ka lang nila. Ang partnership deal na ito, kasabwat si Dong Jian ng iba. Para makuha ang shares mo. Anong pinagsasabi mo? Imposibleng lokohin nitong Giant. Ang shares ni Ed. Sa tingin ko, ikaw ang may balak niyan. Kaya ganyan ang iniisip mo sa kanya. Kuya Juan, ang tapang ng bintang mo, parang totoo. Kuya Juan, paano mo nasabi na ganito ako? Pakikipagtulungan sa ninong ko, sasabihin mong may masamang balak ako. Kapag dumating na ang aking ninong, malalaman mo kung totoo ba ang sinasabi ko. Sabihin mo sa kanila na magmadali, mahintay pa ba ang taong iyon? Lahat kayo ay paparusahan sa bahay. Ninong, sino ba siya? Na nagmamadali ka ng ganito? Siya ang ninuno ninyong lahat. Kaya ba hindi ako magmamadali? Pakikinggan ninyo, sino man ang magpakita ng kawalang galang. Sa kanyang kataas-taasan, ako mismo ang ako sa inyo. Opo, Ninong. Tara na. Ate, ano pa bang kailangan kong sabihin para maniwala ka sa akin? Narito ako para tulungan ka, naniniwala ka ba sa akin? Ang kasunduang ito ay hindi dapat matuloy. Pagdating mo pa lang sa grupo Zeng, nagdulot ka na ng maraming gulo. Paano kita pagkakatiwalaan? Tama siya. Palagi mong sinasabing si Dong Jian ang may masamang balak. Hindi ba namin alam kung anong klaseng tao siya? Siya ang naghanap ng kasintahan ko. Na si Lin Feng, paano siya magkakaroon ng masamang balak sa pamilya natin? Huwag kang magalit ng ganyan, Juan. Dahil may duda si Kuya Juan sa akin at iniisip niyang may masamang balak ako. Aya tayo, kapag dumating na ang aking ninong, kung totoo ang sinasabi mo na may masamang balak ako kay ate. Luluhod ako sa iyo, hihingi ng tawad at alis sa grupo Zeng. Ngunit kung hindi totoo ang sinasabi mo, ikaw ang alis sa grupo Zeng. Handa ka ba? Ang resulta ay nasa akin, ang kanyang ninong, Chen Juan. Maghanda ka ng umalis sa grupo Zeng. Hindi naman siguro. Si Bai Fangting ang magtatraidor sa akin para lang sa'yo. Ang pagkakataong makipagtulungan kay Bai Fangting, ang pinakamayaman. Jiyon, ingatan mo ito, huwag pabayaan ang malaki para sa maliit. Tulad niya, ay dapat nang paalisin. Si Bai Fangting ang pinakamayaman at ako ang kanyang ninong. Ha? Sige, Dong Jian. Naglalaro ka sa akin. CJ, tatayaan kita. Jingjing, ayusin mo ang necktie ko. Jingjing, maghanap ka ng tao. Gawin natin to ng maayos. Ah, hindi. Kunin mo lahat ng magagandang bagay na koleksyon ko. Mamaya, ihandog natin yan sa lolo mo. Yeah, ma'am. At kayo, mula ngayon pag nakita ninyo ang inyong lolo sa pag-ampon, parang nakita ninyo ako. Ah, hindi. Mas mahalaga ang salita niya kaysa sa salita ko. Naiintindihan ba? Sedge, Daddy. Tara. Pustahan pa? Kalokohan. Sino ba si Ivbay? Isang salita lang niya, pwedeng mamatay o mabuhay ang grupo Zeng. Kung magkakamali ka sa kanya, paano kung ma-blacklist ang grupo? Ate, huwag kang mag-alala. Papangako ko, sasabihin niya ang totoo. Ngayon din, umalis ka na rito. Huwag kang magpahiya. Ate, ako na ang kausapin si Kuya Chen Juan. Ikaw, isang dayuhan, gustong pumasok sa pamilya Zeng? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayong araw na ito, paalisin kita. Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong klaseng tao ka ba? Ang tatlong ate mo, balang araw, akin din yan. Ang pamilya Zeng, sa huli, akin din. At ang tatay mo. Pati yung matandang yun, balang araw. Papatayin ko sila. Alam mo, ano naman ang magagawa mo? Ano ka ba? Ano ang kaya mong gawin? Kamatayan ka. Ete, third sister, ayaw pa rin umalis ni Kuya Juan. Akala niya, pinahihirapan ko siya. Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Ate, kakadating lang ni Chen Juan sa bahay natin. Pwede ba? Huwag niyo siyang ganyanin. Kakampi mo siya. Umalis kayong dalawa. Ed, Kuya Juan, bakit mo itinulak si At? Si ate, padi naman sa pamilya to. Nababaliw ka na. Tao, maaming tao. Paalisin niyo siya. Ikaw ang sumubra sa paa ni ate kanina. At ngayon, isinisi mo pa sa akin.
Wala kang kapangyarihan o impluensya. Anong laban mo sa akin? Ano pang hinihintay nyo? Atakihin siya. Hindi ko alam kung kaya ng 20 taong pagsasanay ko. Natalunin ang ganito karaming tao. Narito na si Bai Fangting, ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Ninong, And Bay. kumusta po, Ninong? Umalis ka. Kumusta po, Lolo? Kumusta po, Lolo? Lolo, si Chen Huan, paano siya? Sampal. Ano ang akala mo sa sarili mo? Karapat-dapat ka bang tawagin siya? Ito ang iyong lolo. Ako. Lolo. Mabait na apo. Ang galing ng sistema, ginawa akong ninong ng pinakamayaman. Ninong ni Bai Fangting. Noong nais akong gawing ninong ni Dongjian, para lokohin ang grupo Zheng. Si Zheng Chunyun ay ng ninong ko. Buti dumating ako. Kung hindi, tapos na ang lahat. Hahaha. Ay, ninong. Kung alam ko lang na ate mo si GNG, Zheng Chunyun. Hindi ko sana pinaghintay si Ji Heng ng matagal. Elvis Bay, hindi naman matagal ang paghihintay. Karangalan para sa Grupo Zeng. Ang makipagtulungan sa inyo. Ji Heng, ate ka ng aking ninong. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Xiao Bai. Xiao Bay. Hihi. Dahil magkakamag-anak na tayo, mula ngayon. Ang grupo Zheng ang aking pangunahing partner. Ji Heng, huwag kayong mag-alala. Kunin ang kontrata. Ji Heng, pirmahan nyo lang. Ang mga susunod na bagay. Ako na ang bahala. Salamat. Pangunahing pakikipagtulungan kay MR Bai. Malaking kita sa isang taon. Yaman na talaga tayo. Ete, sabi ko sa'yo. Hindi kita ililigaw, Chen Huan. Lolo, nagkakamali lang siya sa akin. Ay, ngayon, yayaman na talaga ang grupo Zheng. Hindi ko akalain na ninong pala ni Bai Fangting si Chen Huan. Nasayang ang lahat ng plano ko. Ang kapal ng mukha mo, ikaw pa ang may gana magyabang. Tumahimik ka. Ginagawa ko lang ito. Dahil sa respeto sa aking ninong, wala kang kinalaman dito. Dongjian, naaalala mo pa ba ang ating pustahan? Pustahan? Ano ang nangyari? Tatay, bakit pa kailangan ng ganyan? Diretsahan na lang. Aray, Lolo, mali ako. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ayoko pang mamatay. Gawin mo na lang yun ngayon. Huwag mong kakalimutan. Ikaw mismo ang nagsabi, magluhod, magmano at humingi ng tawad. Tapos umalis ka na sa grupo Zheng. Ano ba ang problema mo? Sinabi na ni Ajian kung talagang may masamang intensyon siya. Saka lang niya gagawin yun. Pero wala naman ngayon. Anong karapatan mong paalisin siya? Juan, hindi naman siguro kailangan ng ganito kay Giant, di ba? Ako, Kung hindi ganito ka-close ang relasyon ni Jibei at ni Juan, ganito rin ba kayo kakampihan si Juan? Hindi nyo alam ang pledge ni Dongjian sa kanyang ninong. Sirain ang inyong grupo Zheng. Noon, gusto niyang gumamit ng faking proyekto sa collaboration namin. Para makuha ang shares ng grupo Zheng. At pagkatapos, bigyan ko siya ng konting pabor. Ganitong klaseng tao. Pinaglalaban pa rin ninyo? Ano? Paano naman nangyari yun? Totoo pala lahat ng sinabi ni Juan. Alam kong nagkamali ako. Nadala lang ako sa kasakiman. Hindi ko talaga balak saktan ang grupo Zheng. Ilang taon na ako sa grupo Zheng. Hindi ako nakialam sa kahit anong bagay sa kumpanya. Gusto ko lang naman mag-ambag ng konting tulong. Ate, tayo, patawarin na lang natin si Ajian. Alam na niya ang kanyang pagkakamali. Siya, wala namang malaking pinsalang nagawa sa kumpanya. At nagluhod na nga siya't humingi ng kawad. Huwag na nating paalisin. Saka, mula bata pa, pinatapon siya ng magulang niya. Bahagi pa rin siya ng pamilya natin, di ba? Juan, nagkamali ako sa'yo noon. Pasensya na. Bigyan mo naman kami ng konting mukha.
Ninong, wala akong magandang regalo para sa bisita. Ito ang aking black gold card. Walang limit sa paggastos. Ito naman ay isang mansion sa Deep Sea Imperial Villa. Ito ay daang taong perlas mula sa karagatan, at ito pa. Ang mga ito ay mula sa puso ng iyong inaanak. Mangyaring tanggapin mo ito. Ay, Presidente Zheng, dahil ikaw ang ate ng aking ninong, kung gayon, lahat ng proyekto ng ninong ko, unang partner ay pamilya Zheng. Alagaan mo ng mabuti ang aking ninong. Alaynan. At kayo, mula ngayon, ang pamilya Zheng ay ituturing na kapantay ng pamilya Bai. Kung may balak kayo sa negosyo, isipin muna ninyo kung kaya ninyong hapin ang galit ni Bai Fangting. Ay naku, ikaw ba ang sikat na artista na si Zheng Qian? Ay naku, hindi ko inakala na ikaw ang pangalawang ate ng ninong ko. Sakto, nagpaplano ako ng Diyos ng awit na online live competition. Kung may pagkakataon, maaari kang sumali anumang oras. Nice kong, umakyat ka pa sa iyong career sa entertainment. Hahaha. Ang ganda, ako. hindi pwede. Sa nakikita kong hinaharap, si Dong Jayan ang dahilan kung bakit. Sa kompetisyon na ito, napahamak ang pangalawang ate, naging target ng bash. Napilitang magwakas ang kanyang career. Nangyayari na naman ba ang magiging wakas? Pangalawang ate, gusto mo bang magbago ng image at mag-tree ng ibang field? Ito ay napakagandang pagkakataon. Isang business sa 1,000 taon. Narinig ko, Ninong, ang programang ito, bilyon-bilyon ang views. Kung makukuha mo ito, siguradong magiging top celebrity ka sa bansa. Tumabi ka. Simula pa, ang pangalawang ate ang pinakamabait sa akin. Hindi ko maaaring hayaan na mapasok siya sa pugon. Pangalawang ate, marami pang oportunidad sa hinaharap. Baka pwede muna nating i-let go itong pagkakataong ito. Anong ginagawa mo? Napakagandang pagkakataon, pinapayuhan mo pa siya. Na I like ko lang. At hindi ba ito ang handog sa iyo? Ng iyong inaanak. Anong masama doon? Ay, tama na. Ginoong Bay. Baka wala pa akong masagot sa ngayon. Pwede bang pag-isipan ko muna ito? Ay, sex. Baka may nakikita si Ahuan na problema dito. Kung sasali ang pangalawang ate, wala akong magagawa kundi humanap ng paraan. Para bantayan si Dong Jayan at tulungan siyang makalampas sa pagsubok na ito. Ako na ang maghahatid sa inyo pauwi. Lanan, Ay, Sage po. Nasaktan si Ahuan sa pangyayari. Nagkamali kayo sa kanya. Dapat kayong humingi ng tawad. Ako. Ihingi ng tawad sa kanya. Nagmakaawa na nga si Adrian sa kanya. Lumuhod pa. Sasabihin mo ba? Kailangan pa naming lumuhod at humingi ng tawad. Hay. Sana maging maaasahan ulit itong baliw na sistema. Para matulungan ko si ate sa kanyang krisis. Sistema. Ang pamilya namin, ang Grupo Zheng, ay dapat magkaroon lang ng isang anak na lalaki. Chen Huan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. May Bai Fangting kang katuktok, kaya hindi kita kayang galawin. Sisirain ko ang buhay ni ate at ang pamilya Zheng. Ay kamuhian ka, itataboy kanila bilang isang baliw. Magandang umaga, mga ate. Wow, ang sasarap ng pagkain. Si Ajen, bakit hindi ka na bumati? Gusto mo bang sabihin ko sa ninong mo na wala kang modo? Para turuan kanyang mabuti. Ninong Lolo. Oh, Ahuan, salamat kahapon sa tulong mo at ni Ginoong Bay. Sa akin at kay At, pinag-isipan ko na talaga. Ate, ano na ang desisyon mo? Nakita ang isang martial arts master. Kapag tinalo mo siya, makakakuha ka ng gantimpala. grabe ang sistema. Pinapasapak ko pa ang matanda. Ate, sino yung lalaking yon? Yun si Tito Liu. Buong buhay niya sa pamilya natin nagtrabaho. Kaming magkakapatid, siya ang nag-alaga sa amin noong bata pa kami. Mula eskwela, pag-uwi hanggang sa pang-araw-araw na buhay. Si Tito Liu ang laging nandyan para asikasuhin lahat. Pati si nanay. Siya rin ang nag-alaga noong bata pa. Bakit mo na itanong? Ate, meron bang paraan
na makakalaban ko si Tito Liu. Kailangan ko talagang makipagsuntukan sa kanya. Ang ganti pala sa misyon na to, baka makatulong sa'yo, ate. Para malampasan ang krisis at matapos si Dong Jian. Kahit mahirap, kailangan kong subukan. Ay naku, Ed. Sira ulo talaga siya. Gusto pa niyang suntukin si Tito Liu. Chen Juan, tama na ang kalokohan mo. Noong huli kang nanapak, na-hospital si Jian at nagtagal sa wheelchair. Ngayon, si Tito Liu pa naman ang gusto mong awayin? Matanda na siya. Paano kung, ay nako, hindi talaga pwede. Huwag. Ate, ang galing-galing ni Kuya Juan, di ba? Kapag napagtripan niya, sino sa atin ang makakapigil sa kanya? Eh, di ba may unlimited credit card naman siya? Bayaran na lang natin kung anuman ang masira. Hayaan mo siya. Pagkatapos, ipopost ko ang lahat ng nangyari. Padakpin siya ng mga pulis at ilagay sa mental hospital. Mas mabuti pa yon, wala nang problema. Ate, maniwala ka. May mahalagang dahilan kung bakit ko kailangang makipagharap sa kanyang si Tito Liu. Tito Liu, pakipunta po dito. Sej, Juan, si Tito Liu yan. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ano na namang kabaliwan yan? Tito Liu, pakipagturuan po ako. ako? Pagtutulungan lang, hindi suntukan. Ibang paraan. Ang tagal-tagal kong nagtago. Nakita pa rin pala. Ginoong Chen, kung ganun, tutulungan na lang kita. Ha? At 30 taon ko nang pinag-aralan ang Tai Chi. Paano mo? Nalaman? Akala ko talaga isa kang tunay na master. Pero Tai Chi lang pala. Kung maglalaban talaga tayo, baka mabasag ko ang buto-buto mo. Tito Liu, kaya mo ba ang 20 taon kong lakas? Yan pala ang tutulungan mo? AME, sa 30 taon kong karanasan, hindi pa sapat yan, tol. Tak, tak, tak. Aray, aray ko. Hindi na kaya, hindi na. Kayo talaga ang mga bata, ang lakas. Ginoong Chen, nanalo ka. Ako, talo na ako. Ah, wala yon. Kayo po ang nagpatalo, Tito Liu. Misyon, talunin ang martial arts master. Narito ang gantimpala. Damong buhay. Nakabubuhay at nakagagamo. Ano kaya ang silbi nito? Matutulungan kaya nito si ate? Sa kanyang krisis, Malubha na si Juan. Kailangan na nating dalhin sa ospital. Juan, apag-isipan ko na. Sa online na paligsahan na. Diyos ng awit, talagang sasali ako. Ito ang pangarap ko simula pa noon at ito rin ang pagkakataon sa career ko sa pag-awit. Hindi ko ito bibitawan. ha? Ate, baka naman pwedeng pag-isipan mo muna ulit. Maraming bagay kasi ang hindi dapat minamadali. Desidido na ako, Juan. Huwag mo na akong pigilan. Sa mga susunod na araw, magfo-focus na lang ako sa paginsayo. Para sa paligsahan. At, sa programa nyo, sabi nila, kailangan ng partner. Sino ang pipiliin mo? Na, baka si Poor Sister, yung sikat ngayon? O si Kuya Yu, ang Diyos ng awit? Ngayong may connection ka kay Ginoong Bai. Madali na lang sigurong makakuha ng mga sikat na artista. So, Kapag si At at Kuya Kun ang magpartner, siguradong hit. Kapag si At at Kuya Kun ang magpartner, siguradong hit. Nakita ko sa pangitain si Dong Jianang. Nagbayad sa partner ni ate para mapahiya siya. At sinabayan pa ng paglason sa boses niya. Hindi ko hahayaan yon. May mungkahi ako, baka. Ako na lang. Ikaw. Marunong ka bang kumanta, Chen Juan? Malaking bagay to. Abuhayan ng karera ni Ate ang nakasalalay. Hindi ito laruan. Naghahanap pa lang ako ng paraan para mapahamak mo si ate. Tapos, ikaw mismo ang nagpakita. Dahil ganito katiwala si Kuya Juan, sa tingin ko, baka, pwede na siyang maging partner mo. Si Juan talaga ang kakanta. Tiyak. Tiyak ba to? Gusto niya akong isali, baka may balak siyang masama. Pero kung hahanap siya ng iba, mas delikado kay ate. Baka pakinggan muna ninyo kung paano ako kumanta. Sa totoo lang, mga sikat na kontesante ang kasali, Juan. Hindi maganda kung ikaw ang partner ni Xian. Baka masyadong malaki ang agwat.
May talino talaga si ate, handa siya sa pag-arte, pag-awit at lahat. Kung hindi ginawa ng masama nitong Jen, yung lalaking manloloko, siguradong naging top star na siya. Ay, isipin nyo, ang galing-galing kumanta ni ate. Kung humuni-huni lang ako, hindi masyadong makakaapekto. Kukuha kayo ng sikat na mga awit. Mababawasan pa ang atensyon kay ate. Pagkatapos buong internet, puro usapan lang yun tungkol kay ate. Kung ihahambing, mas mabuti pa. Wala lang sama niya, di ba? Ang galing ng baliw na to. Naisip niya pa yon. May punto siya. Sige, sumama ka sa ensayo ko. Pagdating ng araw, sumabay ka lang sa akin. Hindi ko hinihinging magaling ka. Basta, ganyan muna. Una, awit ako ng isang bahagi, tapos sundan mo ako. Aralin mo para magkaroon ka ng pakiramdam. Magkasama sila. Mag-ingat ka. Natuklasan ang pamamaraan ng mystical voice. Kung matagumpay itong maunawaan, makakakuha ng gantimpala. Magiging maasahan na kaya ang sistemang ito. Phew. Pero paano malalaman kung naunawaan na? Sige, ulitin mo ang bahaging inawit ko kanina. Tingnan ko ang tono ng boses mo. CJ. Mag-inat ka. Isang halik pabaliw, isang halik pagliligtas. Ay, ang ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang pangit naman, kung talagang sasali ka, kahit hindi ako gumawa ng kalokohan, si ate, ay magagalit sa'yo. Ganito na lang, Ahwan. Sa totoo lang, ang laban na ito. Kaya ako namang sumali ng mag-isa. Tagumpay na naunawaan. Ang pamamaraan ng mystical voice, isang beses pa lang. Kailangan pang maunawaan ng 6 na beses. Makakakuha ka na ng gantimpala. Ang pagsali sa kanta ni Ate Dalawa ay pag-unawa sa kapangyarihan. Kaya kailangan kong sumali talaga. Ate Dalawa, maniwala ka sa akin. Sa araw na yon, hindi ako awit, maghuhum lang ako. Siguradong mananalo tayo. Ama, ate dalawa, isipin mo, kung hindi dahil kay Kuya Juan, wala ka namang pagkakataong sumali, di ba? Kaya, isama mo siya. Sa kompetisyon, pagtatawanan kayo online. Tingnan natin kung paano mo haharapin yon. Hoy, ate dalawa, kung talagang mananalo ka kasama si Kuya Juan, yun ang tunay mong galing. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang iniisip mo. Gusto mong masira ang imahe ni Ate Dalawa at sa huli. Paalisin nila ako sa pamilya. Pag nakuha ko na ang gantimpala, sisigilin kita. Sige na nga, Juan, sasama ka na sa aki sa kompetisyon. Lanan. Ang aking pagmamahal. Ang aking pagnanasa. Hanggang sa huli. Magaling ka. Huwag ka na lang ulit kumanta. Hoy, tigil, tigil. Juan, ilang beses na kitang tinuruan. Napag-alaman ko, wala ka talagang talento sa pagkanta. Hala? Siguradong manalo, kailangan kong maghanda pa ng ibang paan. Ate Dalawa, huwag kang aalis. Juan, pwede bang huwag mo na akong sundan? Nitong 2 araw na nagsasanay tayo, pati ako nalilito na sa tono. Isang beses na lang, tapos na ang misyon. Naku, Ate Dalawa. Huling beses na. Samahan mo ako ng huling beses. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Ang ako. Dahil sa pag-ibig. Paano magkakaroon ng paghihirap? Ubo kung patuloy siyang ganyan, hindi lang. Hindi siya magiging successful na singer, pati career ni At Dalawa. Maaaring masira at mahila pababa. Tama ka dyan. Naunawaan ang lihim ng musika, may gantimpala. Ang lihim na kapangyarihan ng musika ay umabot sa rurok ng kahusayan. Ang lihim na kapangyarihan ay umabot sa rurok. Kung ganon, di na ba ako lalabanan kapag kumakanta? Hi! Hoy ate, pakinggan mo ulit ako. Iba na ako ngayon. Ayoko makinig. Pwede ba, huwag mo na akong pahirapan. Sa kompetisyon, umungol ka lang, huwag kumanta. Isasama kita. Pero huwag kang bubuka ng bibig. Yun ang kondisyon. Hindi, ate, pakinggan mo muna ako. Hoy, Ed. Ako. Parang may mga meeting pa ako. Hoy, 8. Hoy, 8. Huwag mo akong tignan. Hindi ako nakinig. Huwag mo akong ilangan. Ayoko mamatay. Oh, Kuya Chen. Kung gusto mong kumanta, handa akong makinig. Nakalimutan mo na ba kung ano ang dapat mong tawag sa akin? Lolo, Hila naman ang mo kaya. bakit nang ipinost ko ito online, walang nag-react? Baka walang saysay ang lihim na kapangyarihan na ito.
Sino kumanta nito? Mas maganda pa kay Joy. Kung sasali ito sa kompetisyon, talagang wala ng kalaban-laban. Sino ba itong misteryosong master na to? Bakit ngayon ko lang siya narinig? Ang galing niya. Parang siya lang ang may ganitong boses sa mundo. Hoy, alam niyo ba? Yung misteryosong master sa internet. Kamakailan lang siya sumulpot online. Kumakalat na ang kanta niya. Talagang napagaling niyang kumanta. Lampas sa lahat. Kung sasali siya sa kompetisyon, talagang wala na akong pag-asang manalo. Ay. Ate, huwag kang mag-alala. Kamakailan. Hinahanap ko rin yung misteryosong yun. Kapag nahuli ko siya. Kakausapin ko siya ng maayos. Kung sakaling mahuli ko siya, at maging magkaibigan kami, wala nang pag-asa sina Chen Juan at Ate. Talagang tapos na sila. Isang kanta lang online, at ganito na ang ingay. Talagang hindi masukat ang galing niya. Juan, May nakuha ka bang balita mula kay Ibay? Alam ko kung sino yon. Sasali rin siya sa kompetisyon. Ano? Ako yun. Ako yung misteryosong master. Sasama ko kay ate. Sa kompetisyon. Hoy, huwag kang salita ng kung ano-ano. Alam namin ang kaya mo. Juan, anong oras na nagbibiro ka pa? Hindi naman nakakatawa yang biro mo. Hindi pa ba natin alam, Juan? Anong oras na? Nakakatukso ka pa. Hindi naman nakakatawa yon. si Raulo talaga. Hindi ba niya alam ang sarili niyang kalagayan? Hindi ba niya maintindihan? Sige na. Kahit hindi yung mahiwagang master ang kalaban. Pero, Diyos ng awit, batikan. Di basta-basta. Ano na ang gagawin natin ngayon? Sinadya kong ipairs ni Bai Fangting si At at si Chen Juan sa pinakamalakas na kalaban. Akala pa ni Bai Fangting, maganda ito. Para raw maging sikat agad si Ed. Nakakatawa talaga. Si Zheng Xian, isang artista, sasali pa sa pagkanta. At hahamon pa kay Kuya Yu, para siyang naghahanap ng kahihiyan. Sikat na artista, ang ginto ng pagkanta. Hindi katulad ng pag-arte. Kailangan ng tunay na kakayahan. Hindi puro mukha lang. Ate, huwag kang masyadong kinabahan. Best of 3 ang laban. Sa unang round, sa unang kanta, ako muna. Ikaw, gusto mo bang maging katatawanan ng buong internet si At? Nga, Juan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon, kapag kailangan lang ng partner para magtulungan, saka ka lang lalabas at aawit ng konti. Napaka-importante sa akin itong laban. Huwag ka nang kumanta, ha? Sikat sa internet siksayan. Ngayon na ang pagkakataon niya. Para ipakita ang tunay niyang kakayahan. Juan, huwag mong sirain. Kuya Juan, sinusuportahan kita na kumanta. Pero tingnan mo, parang ayaw naman ng lahat, eh. Walang kahit kaunting pag-aliw. Dahan-dahang nagiging bakal ang puso. Dahan-dahang tinatanggihan ako. Paano mo naitiis na lumayo at umalis? Paano ko ayusin ang sirang pag-ibig na ito? Diyos ng awit talaga. Galing mo pa rin gaya ng dati ah. Paano kayang sasabayan ni Zheng Qian ang ganyang klaseng boses? Narinig ko maganda raw boses ni Zheng Qian kumanta. Hindi ko alam kung kaya niyang tapatan si Kuya Yu. Sumali ako sa kompetisyon dahil akala ko yung kamakailan lang. Sumikat sa buong internet na misteryosong panauhin ang darating. AMEA, gusto ko sana siyang makilala at hangaan. Pero, sa isang batang babae, lang pala ako, makikipagtagisan. Ikaw ang gumagalaw sa mga manika sa larong ito. Pagkatapos niya sa kanya, magkakasama na naman sila. Mag-ingat ka. Isang halik na babaligtad ang mundo. Ang init ng iyong pagliligtas, ibibigay din sa iba. Isang halik, ninanakaw ang puso. Isang halik, pumapatay ng tao. Bawat halik ay ginto, bawat landas ay baku-bako. Ang ganda. Mas mataas pa ang score kaysa sa Diyos ng awit. Ang ganda-ganda at ang galing-galing talaga ni Zheng Qian. Tingnan niyo. Yun pala, si Zheng Qian ngayon ay tinutulak ni Bai Fangting, pinakamayaman sa Jinghai, ay nakakapagtagisan pa sa Diyos ng awit. Kadiri ang kapangyarihan ng kera. Hindi ako. Hindi ako. Yun na ang nakita ko sa hinaharap dati. Tarantadong manloloko. Gagawin lahat para mapaalis ako. Mas gugustuhin pa niyang ilantad ang mga ito at sirain si ate. Gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Anong kasalanan ko? Bakit? Bakit ganito? Ate, ikaw ang nanalo sa unang round. Sadyang mga haters lang yan, huwag mong pansinin. Napakabait sa akin ni ate. Ngayon, kahit anong gawin niya, tutulungan ko si ate na manalo sa laban na to. Malalampasan din natin ang krisis na to. Ate, napatunayan mo na ang sarili mo sa unang awitin. Sa ikalawang kanta, panalo ako.
Pagkatapos nito, gawin mo ang gusto mo. Kung siksihan ay maging usap-usapan sa buong internet dahil sa'yo. Kahit gaano pa kalapit ang relasyon mo kay Ginoong Bay, hindi ka na magiging welcome sa Grupo Zen. Maniwala kayo sa akin, iba na ang boses ko ngayon. Kapag kumakanta, talagang iba na. Ate, paniwalaan na natin si Kuya Juan. Kahit Diyos ng awit, kaya niya. Kung matalo man, meron pa namang pangatlong round. Pasensya na, Juan. Hindi ko kayang mag-risk. Hindi ko isusugal ang buong career ko sa isang pustahan. Paano kung matalo ka, tapos matalo rin sa pangatlo, si ate? Ang magiging katatawanan ng buong internet. Nasira ang boses ni ate dahil sa inuming may lason. Huwag mong inumin yan. Masakit ang lalamunan ni ate, hindi siya pwedeng uminom ng malamig. Kukuha ako ng mainit-init na tubig para sa kanya. Libong awit sa daan ko, lilipad. Kahit libu-libong bituin ang sisilay sa gabi. Paano nangyari ito? Hindi naman nainom ni ate ang tubig ni Dong Jen. Bakit ganito ang nangyari? Ganitong level lang, makikipag-agawan pa sa Diyos ng awit, kaya bang? Ano kaya ang ibinayad niya? Paasuportahan siya ng malaking tao tulad ni Bai Fangting? TSK. Dahil nandito na ako, ipaparinig ko sa inyo ang isa pang magandang lumang awitin. Alamat ng gutom na lobo, awuo. Ang pag-ibig ay gutom, kailangan siya ng malalim na sugat bilang alaala. Ang tunay namang awit, hindi yung katulad ni Zheng Qian na clone. Huwag na siyang magpahiya pa. Sa internet, siya lang ang matatalo. Sa Diyos ng awit sa pagkanta, siguro yung sinasabi niyang iyon. Yung mahiwagang master na gusto niyang sambahin. Sayang lang, hindi siya sumali sa kompetisyon. 8. Kuya Juan, ano ba ang binigay mo kay Ad? Bakit siya naging ganito? Ate, hindi ako. Maniwala ka sa akin. Na pala, ang gamot na ito makakapagpagaling sa lalamunan mo. Kainin mo na. Mula nang dumating ka sa bahay, si ate, palagi siyang mabait sa'yo. Inoprotektahan ka. Alam mo naman kung gaano. Kahalaga sa kanya ang laban na ito. Gusto mo ba siyang sirain? Maglalagay ng gamot sa tubig? Yang lumang teknik na yan? Ako. Bagong teknolohiya ang gamit ko. Pinahid ko sa baso. Tignan mo. Nahawa na siya. Chen Juan. Ngayon, maghintay ka. Palalayasin ka na sa bahay. Juan, bakit mo ginawa ito? 8. Maniwala ka sa akin, hindi kita pahihirapan. Pangatlong round. Magsisimula na ang kompetisyon. Panalunan muna natin ito. Usap tayo mamaya. Dahan-dahan, nawala ang pakiramdam, hindi na ako pinapansin. Paano mo ako tinitignang nanghihina? Wala man lang kaunting aliw. Dahan-dahan, nagiging bakal ang puso, tinatanggihan ako. Paano mo ako iniwan at lumayo? Paano ko ayusin ang sirang pag-ibig na ito? Ito ang tunay na Diyos ng awit. Diyos ng awit. Mas mabuti pang magidraw na lang si Zheng Xian. 10 bilyon. Hindi kayang tapatan ni Xian yan. Paano ka mananalo? Kung hindi dahil sa'yo. May pagkakataon sana tayo sa ikalawang round. Ngayon wala na. Lahat sila. Ang tanging makakatalo sa Diyos ng awit na yon ay siguro yung mahiwagang master. Ako, yun. Noong araw na yon, ayaw ninyong pakinggan ang pagkanta ko. Kaya inirecord ko at pinost ko online. Totoo yun. Wala ka na. Wala na. Tapos na ang lahat. Naiinggit ako sa pag-ibig mo. Parang baha. Ang pangit. Ganito lang ang kaya mo. Tapos kumakanta ka ng Diyosa ng pop. AME, yung mga sikat na pinipilit lang ng pera. Dapat iba na yan. Ang gusto mo ay hindi ako, kundi isang uri ng kayabangan. Kapag may nagmamahal sa'yo, saka ka lang nagiging espesyal. Ikaw ang dahilan ng lahat. Mamaya, umalis ka na sa Grupo Zheng. Sobra-sobra na ang ginawa mo ngayon. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi masasaktan ng ganito si second sister. Naku, nakakainis. Okay ka lang ba? Kanina, pasensya na ha.
Third sister, bagong dating lang si Ahwan dito. Siguro naman hindi niya gagawin yon. 8. Huwag nating pagbintangan si Ahwan ng malang besehan. Baka nagkakamali lang tayo. Kamusta? Huwag mo nang ulitin yang kalokohan. Hay naku, parehong may kasalanan tayo. Naiinggit ako sa pag-ibig mo, parang baha. Parang isang diyosa ng pop na laging sikat. Godfather, problema. Nagsalita na si Lolo Godfather. Lumampas na sa 2 bilyon ang init, mabibigla na ang server. Siya pala. Yung kanta ng mahiwagang master. Daang bises ko nang narinig yan, di ko inakalang makakasabay ko siya sa entablado. Napakalaking karangalan para sa akin. Siya ba yung sinasamba ng Diyos ng awit? Ang ganda-ganda ng boses. Yung rheumatikong paralitiko sa loob ng 10 taon, nang marinig to, bigla siyang tumayo. Parang musika ng langit to. Minsan lang marinig sa mundo ang ganitong klaseng awit. Bagamat ordinaryo lang ang pagkanta ni Zhengxian kanina, puno naman ng tunay na emosyon. At itong mahiwagang master, ang lalim ng pagtatago nila. Ginapi nila lahat. Ang galing na ni Zhengxian. Parang profesional namang awit na. Tagumpay ang kanyang pagbabago. Talagang napakasaya. Itinuturing kitang diyosa ng pop, oo. Ang nagwagi sa patimpalak ngayon, ang Diyos ng awit, ay Zhengxian at Chen Huan. Ano? Paano yan nangyari? Ikaw talaga ang mahiwagang master. Ahwan, salama. Ang lalim ng pagtatago mo. Sabi ko na nga sa inyo, ayaw niyo lang maniwala. At, kung hindi ako nagtago, hindi lang si second sister ang masisira ang boses. Malamang ako rin. Imbestigahan. Imbestigahan kung sino ang may gawa nito. Oh, siya nga pala. Second sister, kahit anong mangyari, inumin mo muna to. Gagaling ka agad. MM. MM. Kumusta? Ubo. Ayos na ako. Talagang gumaling na ako. Salamat, Ahwan. Pasensya na. Nagkakamali ako sa'yo dati. Hindi ka na makakatakas ngayon, di ba? Dongchen, Hindi. Hindi ako. Hindi ako yon. Hindi ako. Mga kaibigan. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Lin Feng. Lin Feng, dumating ka na. Lin Feng, ito si Chen Huan. Chen Huan, ito si Lin Feng. Ang magiging kuya mo. Lin Feng. Nagpapanggap na mayaman pero isang manloloko. Pagkatapos kong ibunyag ang tunay niyang mukha, si Lin Feng ang nakipaghiwalay kay third sister at sinabi pa niya na ako ang humiwalay sa kanila. Labis na nasaktan si third sister. Muntik na siyang magpakamatay at lahat ng sisi ay sa akin ibinato. Sino ang may gawa at may balak kay Xian? Dalhin dito. Siya nga. Xiao Hong, ikaw pala. Isang tupa lang na panakip butas. Tinanggap niya ang pera para manalo ka sa unang laban. Tapos matatalo ka sa susunod. May ebidensya. Ipadala siya sa otoridad. Dalhin na siya palayo, nakakasuka ang tingnan. Lin Feng, pala, ikaw pala ay. Abala sa mga problema ng pamilya namin. Akala ko busi ka palagi. Walang oras para sa amin. Ang bagay na ito. Ganun lang ba talaga kasimple? Swerte, kakasuspet sa kay Dongchen, dumating ka na. At naayos mo na ang lahat. Yusu, sa ilang araw, magkakaroon ako ng auction. May oras ka ba para dumalo? Meron ako. Dadalhin ko. Si first sister a second sister. Bro Feng, syempre may oras si third sister para sa'yo. Anong klaseng charity auction yan? Isa lang yung bitay para kay third sister. Para lang makakuha ng pera at tumakas. Oh, sa mga nakaraang araw, gusto ko munang magpahinga. Syempre pupunta si second sister. Pwede ba akong sumama? Future kuya. Ahwan, kakapanalo lang natin sa singing contest. Marami pa tayong dapat asikasuhin. Kung hindi ko papansinin si third sister, baka ako ang mapagbintangan. Ni Dongchen at Lin Feng. Baka mawasak pa ang pamilya natin. Gagamitin ko ang reputasyon ni second sister para ibunyag sa lahat. Ang kanilang tunay na kulay. Second sister, maniwala ka sa akin. Sa charity auction na ito, kailangan talaga tayong pumunta.
Maraming proyekto si Ginoong Bay, kaya abala ako. Pumunta sa opisina para asikasuhin. Kaya, Sige na nga. Umalis muna kami. Utangin ng Chen Juan. Simula nang dumating siya, nagulo na ang lahat. Kung ang tatlong ate mo ay nagdududa na sa'yo. Sa charity auction sa Makalawa, kailangan nating sulitin ng husto. Hihiwalayan ko si Zheng Qiushu dahil kay Chen Juan. Sa tamang panahon, isusumpa siya ni Zheng Qiushu. Kapag napalayas na natin si Chen Juan, yung tatlong babae, pati ang pamilya Zheng, sa ating dalawa na lahat yan. Sa hinaharap, bulag sa pag-ibig si third sister. Kahit anong sabihin ko, hindi siya naniniwala. Maliban na lang kung bigla siyang magising sa katotohanan o kaya naman kung biglang magtapat at aminin ni na Linfeng at Dong Jian ang lahat. Aminin ang lahat. Naku, system, kailangan mo talagang tulungan ako ngayon. Wow, Nay, tingnan mo. Sports car. Natuklasan ang Diyos ng digmaan na si Sun Wukong. Makakatanggap ng gantimpala. Away. Ano? Juan, anong nangyari sa'yo? Mahal na dakilang santo, tanggapin niyo po ako. Nagkakagulo na naman siya. Nababaliw na ba yan? Tumayo ka na. Huwag mo akong hilahin. Dakilang santo, kung hindi niyo ako tatanggapin, hindi ako tatayo rito. Parang may mali sa kanya. Baka dapat. Umayag ka na lang. Ikaw ba yung si Zheng Xian na nanalo sa singing competition? Siya nga yung partner ko noon. So siya pala yung mahiwagang master. Ayos. Xiao Hao, pumayag ka na. Kailangan ninyong dalawa ang maglagda ng pirma para sa akin. Sige, tatanggapin kita. Naging estudyante ni Sun Wukong. Narito ang gantimpala. Kakayahang mata ng apoy at ginto. Ang bagay na to, matagal ko nang inihanda. Sa wakas, may nagpirma sa akin. Heto, baby, hawakan mo ng maayos. Qiushu. Lin Feng. Nitong nakaraang panahon, abala ako sa mga charity events at action. Hindi kita nasamahan. Salamat din sa inyong lahat sa pag-alaga sa aming Qiushu. May munting handog ako para sa inyo. Sana'y huwag ninyong isipin na mali. Heto, bayaw. It. Nakita, bagay ng masamang kapangyarihan. Kapag nasira ang host, may gantimpala. Makakakuha ng gantimpala. Wow, yan ba ang bagong modelo ng Tiffany? Mahigit 1,000,000. Ngayon, naghahanda ka na naman para sa charity auction. Paano ka namin papagastusin ito? Ayos lang. Ang dali-daling nahuli sa bitat. Talagang tanga sa pag-ibig. Ganyan talaga si Qiushu. Masasanay ka rin. Fenji, para sa mga batang nasa bundok at matatandang nag-isa. Mga batang nasa bundok at mga matatandang nag-isa. Malaki ang naidonate mo sa Social Welfare Organization. Ngayon, bumili ka pa ng maaming bagay para sa amin. Nahihiya na nga kami sa'yo. Kunin mo ang card na to. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Sige, gagamitin ko ang aking mga maang nakakita ng katotohanan. Tingnan natin kung anong klaseng magandang bagay ito. Bagay, sing-sing na pek. Halaga, 10 piso. Murang pekeng kopya na binili sa Tianj. Basurang pang-industriya. Ate, 2,000,000 ang inilabas mo agad. Ang bait-bait mo talaga. At ito ba ang regalo ng magiging kuya? Ang ganda-ganda ng regalo niya. Nasira ang masamang bagay mula sa kanluran. Gantimpala, sermon ng katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na? Niloko ako ni Lin Feng. Ikaw, alam mo ba ito? Galing si Lin Feng sa mayamang pamilya. May malasakit siya. Iba siya sa mga katulad mo. Sermon ng katotohanan. Nakakatuwa. Subukan natin sa'yo. Hala, hindi ko sinabi yan, ate. Ako? Hindi ba ikaw ang nagbigay nito? Ano to? Ano ba talaga to? Bawat pagpunta mo rito, di ba pwedeng magdala ka ng totoong regalo? Tapos lokohin mo lang si Ed? Sabihin mo,
Bakit totoo lahat ng sinasabi ko? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko alam. Hindi ko na kaya magsinungaling. Pesensya na. Kyuju. Tingnan ko, hindi bagay sa mga ito. Sa susunod, bibili ako ng mas maganda para sa'yo. Ako. May paraan na para magising ang ate sa kailangan niya sa pag-ibig. Basta makita at marinig niya mismo. Sa pag-amin ni na Lin Feng at Long Jian, wala na siyang magagawa kundi maniwala. Dahil kulang ang pagsasanay mo, ang pangalawang paggamit ng sermon ng katotohanan. Ay kailangang maghintay ng 12 oras. Aray, Hala, dumating na ang may-ari ng auction. Narinig ko, ikakasal na sina Ginong Lin at Binibini Kyuju. talagang magandang kombinasyon ng dalawang makapangyarihan. Binibinit yan, noong nakaan, ang ganda ng boses mo. Talagang nasiyahan kaming lahat sa iyong pag-awit. Pa sa akin, hindi lang ikaw ay isang bituin, kundi isang diyosa ng awit na. Sobra naman ang papuri ninyo. Siya ba yun? Yung binibigyan ng paghanga ng Diyos ng awit? Siya pala ang bagong binata ng Grupo Zheng. Bagong binata. Ako lang ang tunay na binata ng Grupo Zheng. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa charity auction na ito. Dahil sa respeto ninyo sa akin at sa aking ate. Maaasahan nyo sa araw na ito. Bibigyan namin kayo ng isang auction na hindi ninyo malilimutan. Sorpresa! Magsisimula na ang auction. Maupo muna tayong lahat. Kuya Juan, bago pa mag-action si Kuya Feng. Gusto mo bang maglaro muna tayo? Nakalimutan mo na naman ba? ERY Grandpa. Apo. Dahil gustong-gusto mong maglaro. Siyempre papagbigyan ka ng lolo mo. Yung mga nasa stage, halos lahat totoo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita lolokohin. Charity gabi ngayon, magsimula tayo sa appetizer. Tingnan natin kung sino ang mas mataas ang presyong maibibid sa item. Ang pera mula sa unang auction, idodonate natin sa mga paaralang pangarap. Yenan, isang oras pa bago magamit ang kapangyarihan ng totoong salita. Makipaglaro muna ako, sakto para makaantala ng oras. Kung paligsahan ito, dapat may pusta tayo, di ba? Kung ako ang manalo, na binigay sa'yo ng Dri Daddy. At hinding-hindi mo na ako papatawag na Dri Grandpa ulit. Pwede ba? Kung ikaw ang matalo, Kapag natalo ako, ibibigay ko sa'yo ang pulseas ni Mama. Milyon-milyon ang halaga, simbolo ng pagtanggap ni Mama sa'yo. ganito na lang, napakaliit ng pustahan, walang interes. Dadagdagan ko. Kung ikaw ang matalo, mula ngayon, lahat ng bagay na nakuha mo. Sa Grupo Zheng, isusuko mo lahat. Kung ako ang matalo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kahit na umalis ako sa Grupo Zheng. Ayan, nahalata na ang tunay mong kulay. Sige, usapang lalaki. Nauna nang sinabi sa akin ni Lin Feng ang lahat ng presyo. Paano ako matatalo sa'yo? Juan, parang sobra naman ang taya ninyo. Hay, bata pa. Kung hindi mainit ang ulo, hindi tunay na kabataan. Ama ba? Tama si Lin Feng. Kung duwag ka, paano ka magiging tunay na Zheng? Hahaha. Simulan na natin. Unang item para sa subasta. Ang unang koleksyon ay mula sa pamilya Zhao ng Timog Lalawigan. Tinatawag itong Jade Dragon ng Min Dynasty, simula sa 1,000,000. Ito ang pinakamahalaga sa batch na ito. Ang halaga nito sa merkado ay di bababa sa 10 milyon. Panalo na ako ng sigurado. Jade Dragon ng Min Dynasty, nagkakahalaga ng 10 milyon. Espesyal na alahas para sa maharlika ng Min. Bihira at napakahalaga. Gagawin kong tunay na kawanggawa ang charity mo. 3 milyon.
Magandang bagay ito. 5 milyon. 8 milyon. 10 milyon. Paano niya nalaman na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon? Hindi pwede. Hindi ko dapat siya hayaang manalo. 13 milyon. 15 milyon. Naku. Kung itutuloy mo pa yan, malulugi ka. Paalang ito sa charity. Hindi ako pwedeng matalo. 18 milyon. 18 milyon, unang tawag. 18 milyon, pangalawang tawag. 18 milyon, pangatlong tawag. Sold. Binabati kita sa Min Dynasty Jet Dragon. Ang iyong 18 milyong donasyon ay aming ibibigay sa Hope Project. Akin yan. Sold. Akin yan. Sold. Akin yan. Sold. At ngayon, ang huling item para sa araw na ito. Hoy, Chen Huan, ito na ang huling item. Kung hindi ka na tumaya ngayon, wala ka ng pagkakataon. Isa ito sa mga peking item dito. Kahit mabili mo yan, wala rin. Talunan ka na. Chen Huan, ang gawa nitong collection item, ang pangit. Sigurado ka bang bibilhin mo to? Jiangnan Landscape Painting, nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sa labas ay pangit na larawan ng hayop, pero sa loob ay may sikreto. Wala pang 5 ganito sa buong mundo. Ito ang hinihintay ko. Ang painting na ito ay donasyon na aming host, si Ginoong Lin. Ano naman ang totoo? Ang may-ari lang ang nakakaalam. Basura lang yan na binili ko sa Tiangsh ng 50 piso. Nagpapanggap lang yan para magmukhang misteryoso. Panimulang tinda, 50,000 piso. Ang koleksyon ni Lin Feng, alaman lang bumibili. Ako na. AMM. Si Ahuan, hindi pa naman nag-aahon, ito ang unang item. Pustahan nila ni Ajian, hayaan mo na sa kanya. Gusto mo tumulong? Sa susunod na lang. Doon ka na lang mag-bid. Yemem, ikaw ang masusunod. 50,000. Sold. Binabati kita, Ginoong Chen, sa pagkamit ng painting na ito. Chen Huan, talo ka. Dragon Jet ko, 10 metro. Basurang painting mo, ano yan? Ano ba yan? Sinong nagsabing talo ako? 10 metro lang yan, 18 metro ginastos mo. Talagang mahilig ka sa charity, ano? Juan, isusugal mo ba ang card ni Ginoong Bai? At hahayaan mo lang siyang gawin ang gusto niya sa'yo. Tingnan nyo, magkano ba ang painting na ito? Ito ang Jiangnan Landscape na 100 metro. Ano? Wow, basura lang pala, pero 100 metro pala. Talagang magaling si Lin Feng. May malaking puso. 1 milyon, pusang loob na inilaan para sa charity. Charity lang naman, di ba, Kyuju? Kung ganon, si Ahuan ang nanalo. Impossible to. Basura lang talaga ang painting na yon. Ako, ay, Jian. Tanggapin mo ang pagkatalo. Mamaya, kukunin ko lahat ng natalo mo. Anak, tanggapin ang pagkatalo. Ibalik mo lahat. Mula sa Grupo Zheng.
Apo, tanggapin ang pagkatalo. Sa Zeng family, ibalik mo lahat ng natanggap mo. Okay, ibinalik ko na ang mga luxury car, mansion, at savings kay At. Nasa kanya na lahat. Ayan. Mabuti naman at kusa kang nagbalik ngayon. Juan. Tungkol naman sa charity action na ito. Nandito tayo para tumulong. Ang painting na ito ay para sa auction. Nakuha mo ito ng 50K, ibibenta mo ng isabi? Nakakahiya ka sa ate mo. Tama. Ang iba, nagdodonate. Ikaw, nagtitipid ka pa. Hindi bagay. Talagang nakakahiya sa pamilya natin. Nga, ang Grupo Zeng, ang kuripot naman. CJ, idodonate ko ulit ang painting na ito ngayon. Opening bid, 1 bilyon. Kukunin mo ba? Kukunin niyo ba? Ang mga Zeng, hindi naman kami mapapahiya dahil lang sa 1 bilyon. Mula sa account ko ngayong gabi. Magdodonate ako ng 1 bilyon. Para bang binili ni Chen Juan. Ang painting na ito sa orihinal na presyo. Sundin natin ang sabi ni Second Sister. At ngayon, ang tunay na highlight ng gabi. Ako si Lin Feng, bilang suporta sa charity, ay iniaalay ang aming family heirloom na antigo. Sana ay maging bukas pala din ang lahat, para mas maging maganda ang mundo natin. Tama. Seg. Ang ganda ng mga salita mo. Gusto mo lang lokohin si third sister para sa pera niya. Maganda ang sinabi mo, Lin Feng. Lahat ng item sa auction, ako ang bahala. Wow! Si MS Feng ng 4 Great Families. Bumalik pala para kay Feng. Bumalik na sa bansa. Narinig ko, si MS Feng, sa abroad siya lumaki. Bakit bigla siya umuwi ng Pilipinas? Siyempre, dahil peke yan. Kabit ni Lin Feng yan. Ginawa lang para galitin si Ate Santi. Para lang lokohin si Ate Santi at pagastusin ng malaki. Kumusta, MS Zeng? Ako si partner ni Afeng mula sa abroad. Lagi niya akong kinukwentuhan tungkol sa'yo. Pasensya na, hindi ako dito para agawin siya sa'yo. Ang pangarap ni Afeng ngayong gabi ay ang mag-charity. At tutulungan ko siya para matupad yon. Lagi, kinukwentuhan. Pasensya. Hindi ko narinig si Kuya Feng banggitin ang pangalan mo. Ang pangarap niya, ako ang tutulong para matupad yon. Kyuzu. Yung babae, hindi malinaw ang background. Baka kasabwat ni Lin Feng. Para lokohin ka lang. Impossible. Hindi ako lolokohin ni Lin Feng. AMM. Kahit gusto mo siyang suportahan, hindi ko hayaang. Dahil sa selos, malustay mo lang ang pera ng Grupo Zeng. Ibigay mo ang bidding paddle kay Juan. Huwag magpadala sa emosyon kung hindi na makatwiran ang presyo. Sige, susundin kita pansamantala. Manugang na yan, simulan mo na. Huling 10 minuto, Lin Feng at Dong Jian, paglalahad ng katotohanan. Huling 10 minuto na lang. Gamit sa palasyo ng aking pamilya, ipinamana sa loob ng 300 taon. Panimulang tawad, 500,000. Muli kong ipinapaalam, lahat ng kikitain sa auction na ito ay para sa mga layuning makakatulong sa kapwa. Ang galing mo talaga, Marlene, napakamapagkawang gawa mo. Parang santo ang puso mo. 5 milyon. Ikaw.
Talaga namang hinahangaan mo si Emarlin, MS Feng. Diretso 10 beses ang tinaas mo. Basura lang yan, hindi nga karapat-dapat sa paningin ko. Tapos magtatawad ka ng 5 milyon. Pero alam ko ugali nila. Siguradong gusto nilang makuha lahat ng makukuha. Gahaman. Pero magbabayad ka rin sa katakawan mo. 6 na milyon. 6 na milyon lang? Kung si third sister ang magtataas, siguradong 10 milyon na agad. 8 milyon. 9 na milyon. 10 milyon. Wow, 10 milyon. MS Jeng, sasabihin ko sa'yo, lahat ng kaya Feng. Sa akin yan. Ikaw. Anong tinitingnan mo? Ipapag mo na ang martilyo. Hindi na ako magbibida. Ang mahal naman ng 10 milyon mo. Ano? Bakit? Bakit ka tumigil? Wala kang pakialam kung magkataas si Ahuan o hindi, di ba? Yun ang heirloom na Jed ng Camilla Lin. Hindi pwedeng ibenta sa iba. Hindi pwedeng mangyari yun. Ahuan, kung gagawin mo yan, sasaktan mo lang. Ang nararamdaman ng third sister ko para sa akin. Tigilan mo nga. Kung talagang mahal mo ang third sister ko, dapat mong pagkatao mo ay sa kanya na. Bakit mo pa kailangang problemahin yan? Tama ba? Enma Feng. Hindi, sinasabi mo lang yan kasi takot kang gumastos. Ikaw, Hoy. Ako na ang bahala sa susunod. Ang pangarap ni Lin Feng. Ako mismo ang magpapatupad nito. Magpakasaya muna kayo ngayon, pero mamaya. Magtapat na kayo ng nararamdaman. Ang lawang ito ay minana ko sa lolo ko. Gawa ito ng isang master painter mula sa dinastiyang Ming, at dito, nasa alaala ko pa ang lolo ko. Sana sa lawang ito, mas maraming bata sa liblib ang mabigyan ng pag-asa, ang makakapag-aral at makakain ng maayos. Ang dami mong sinasabi, ibebenta mo rin naman pala. Sabi ni Ahuan, lahat ito ay plano ni na Lin Feng, Dong Jian, at Feng Mingyu para lokohin si Kyuju at kunin ang pera niya. Isang gawang puno ng alaala, nais kong. Ang magkamit nito ay ang taong pinakamahal ko. Lin Feng, siguradong kukunin ko to. Ang lawang ito, panimulang tawad, 100 milyon. 500 milyon. Ano? 500 milyon? 800 milyon. Ako. Kyuju, kumalma ka. Ang 800 milyon ay mahigit kalahati na ng kabuuang pondo ng pamilya natin. Mas mabuti kung 1 bilyon. Mababawi ko lahat ng nawala sa akin. Ngayon, siguradong ubusin ko ang pera mo, at pagkatapos, makikipaghiwalay ako sa'yo. Pamapuot ka ng todo, kay Jen na yon. Second sister, ito ang pangarap ni Lin Feng para sa charity. Ito ang kanyang malasakit. Kailangan kong suportahan siya. Hindi ako dapat maging pabigat sa kanya. 1 bilyon. Magbibigay ako ng 1 bilyon. MS Feng, akin na ang larawang yan. 1 bilyon. Nakakainis. Ang cash flow ko, pag-uwi ay 900 milyon lang. Mukhang, Feng, ang larawang ito ay mapapasayo na lang. Hindi lang ang larawan ang mapapasakin. Pati ang tao. 1 bilyon, una. 1 bilyon. Kung hatiin yan, baka umalis na ako sa grupo Jeng. Pwede na yon. 1 bilyon, pangalawa. Kyuju, gumastos ka ng 1 bilyon para sa kanya. 1 bilyon, Sandali lang. Tapos na ang oras. Jen Juan, anong kalokohan yan? 10 bilyon, halos nasa atin na. Halos 10 bilyon na. Ah, hindi mali ang sinabi ko. Yun sa charity. 10 bilyon para sa charity. Third sister, sobrang pag-ibig mo ba sa kanya? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Ang tunay niyang mukha. Anong balak mo? Lin Feng, bakit ganyan bigla ang pagsasalita mo? AMM? Lin Feng, ano ba talaga ang layunin mo sa auction na to? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ay, yung Bro Juan, hindi ba sinabi na ni Bro Feng? Ang auction na to, para lang to sa charity auction, di ba? Miss Jeng, hindi kaya wala kang 10 bilyon at gusto mong umatras? Chen Juan, paano mo masasabi yan kay Lin Feng? Imposibleng lokohin niya ako. Imposibleng daya niya tayong lahat. Third sister, makinig kang mabuti sa kung ano ang sasabihin niya. Tanga ka, ikaw ang niloloko ko. Ginamit ko lang ang auction para makakuha ng pera mula sa'yo. Magbibenta ako ng basura, papataasin mo ang presyo, tapos kukunin ko ang pera. Bigla na lang akong mawawala. Lin Feng, ano bang sinasabi mo? Boba ka, tuwing may itinatapon ako. Gustong gusto mo. Sino pa ba ang dapat kong lokohin kundi ikaw? At kayong lahat, akala nyo ba ang yayaman nyo? Pero naikot-ikot ko lang kayo sa daliri ko. Sage, Lin Feng,
Parehong pek pala ang lahat. Ngayong araw na to, hindi ka madaling makakaalis. Miss Kyuzu, nakakasama ka pala ng ganitong klaseng tao. At muntik ka ng maloko ng 10 bilyon. Kahihiyan sa grupo Zheng. Juan, totoo pala lahat ng sinabi niya. Linfeng, anong iba pang tinatago mo? Sabihin mo na ngayon. Para makilala ka ng husto ng third sister ko, Linfeng, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong iba pang bagay ang niloloko mo sa akin? Alam kong tanga ka at utak pag-ibig lang ang nasa isip mo. Sinadya kong ipatawag ang kabit ko para makipag-agawan sa'yo. Akala ko ba ang babaw mo? Parang hayop na naghahanap ng asawa. Wala kang pinagkaiba sa mga hayop na yun. Mga tauhan, dakpin ninyo silang lahat. Linfeng, ang lalaking yan. Yusu, makinig ka muna, ipapaliwanag ko. Sa totoo lang, hindi kita gusto. At noong una, si Dongjian ang nagpakilala sa atin. Hoy, hindi ka kasangsakan, bakit ka nagmamadali? Ako, natatakot ako na makatakas siya. Gagong yan. Dapat hindi siya makatakas. Dalhin na siya agad. Sa pulisya. Dalhin na siya. Bilisan nyo. Bilis. Jian, kanina, sinabi ni Linfeng na ika ang nagpakilala sa amin. Hindi mo ba sinabi na siya ang perfect gentleman? Ito ba ang ipinangako mo? Hindi, Ed. Pero, di ba siya perfect? Ang punto ko, noong nagpapakilala ako, hindi ko naman alam na ganito siyang klaseng tao. Jian, kung sasabihin mong hindi mo alam, hindi ako naniniwala. Noon pa, kasabot ka na ng mga dayuhan para nakawin ang shares ng Grupo Zheng. Kung hindi dahil kay Juan. Kaya ngayon, anong papel mo sa sitwasyong ito? Kung hindi mo malinaw na ipaliwanag ngayon, hindi ako mag-atubiling samahan ka sa pulisya para mag-usap. Ed, ako, hindi. Ate, sa palagay ko sa ngayon, wala pa tayong sapat na ebidensya para patunayan na may kinalaman siya dito. Pero kung may masabi si Linfeng sa loob ng pulisya, di wala na tayong magagawa. Ete, baka dapat dalhin mo na rin si Ed. Palayo sa lugar na ito na nagdulo sa kanya ng sakit. Hindi na rin maganda para sa kanyang manatili dito. Hindi ka ba alis? Hindi ka ba natatakot na baka isangkot ka ni Linfeng sa pulisya? Gusto mo bang subukan siyang suhulan o patayin? Impossible naman yun. Kalaban ko ang krimen. Sumama sa akin. Huwag siguro. Sumama. Huwag. Palang lahat pala alam ni Juan. Tayo ang hindi naniniwala sa kanya. Isipin mo ang trato mo sa kanya nitong nakaraang panahon. Hindi ba dapat humingi ka ng tawad? Ate, nagkamali ako kay Juan. Pero, huwag mong asahan na tatanggapin ko siya. Nagpapasalamat ako na nahinto niya ako sa gilid at nailigtas ako. Sige, anong plano niyo talaga? Dati, ayaw niyo sa kanya, akala niyo sira ulo. Pero ngayon, nakita naman natin na talagang marami siyang naitulong. Dapat nga, maghanda tayo ng welcome party para sa kanya. Kabilang na siya sa pamilya, di ba? Ako. Hindi naman ako ang humingi ng tulong sa kanya. Pero totoo naman dahil sa kanya ang Grupo Zheng. Nakapagdil ng malalim kay Ibay Fangting. Doble-doble na ang halaga ng kumpanya ngayon. Kaya nga, para maayos ang pagkakamali niyo sa kanya, at para tanggapin na natin siya. Ang nakakuha ng deal si Ed, si Jibei, hindi si Chen Juan. Anong kaya niyang gawin? At kung hindi dahil sa kanya, hindi mawawala sa akin si Linfeng. Si Linfeng pa rin. Halos mawalan ka ng 10 bilyon dahil sa kanya. Talagang utak pusong in love ka, ano? Si, gawin niyo gusto niyo. Wala akong pakialam, pero parang may nakalimutan tayo. Parang nga. Chen Juan. Dahil sa'yo, ako'y nahulog sa ganito. Nawala ang lahat sa kin. Sinusumpa ko. Sa susunod, wala nang pagkakataon para umahon ka. Ay, si Dongjian talaga, parang ipis na hindi mamatay-matay. Dati, pumunta pa ako sa pulisya para magtanong. Si Linfeng at yung kasabwat niya, bakit hindi nila isinumbong? Mas delikado ang taong nagbabalak. Siguradong, may gagawin ulit sila. Mag-isip ako ng paraan para tapusin siya. Ano to? Natuklasan ang kapangyarihan ng kadiliman. Kailangan itong sirain. Makakatanggap ng gantimpala. Kuya, miss na kita. Kuya, miss na kita.
Manood ang host ng 1 oras ng may pinakamalakas na volume. Pagkatapos, si Ryan. Sa tingin ko, sa rooftop bar na lang natin gawin. Hindi, mas maganda sa garden para may sense of occasion. Ay, hindi. Mga Ed. Aminado ako, dati, may sama talaga ako ng loob kay Kuya Juan. Pero, abala kayo. Ako na lang ang mag-welcome party. Sa akin na lang po ang bahala. Sa'yo. Mapagkakatiwalaan ka ba? Kuya, tingnan mo dito. Ay, nagsimula na naman. Dong Jayan, sige, kung ganun ka kasigasig. Ikaw na ang bahala. Ayoko na ring mag-isip pa. Wala akong tutol. Sage, huwag mo nang ipapahiya ang sarili mo. Ang pagtrato nila sa akin, dahil lang sa'yo, Chen Juan. Sa welcome party, siguradong ibubuhos ko ang aking pagtanggap sa'yo. Ipapaalam ko sa lahat na isa kang siraulo. At walang modong dayuhan. Kapag nagdulot ka ng kahihiyan sa kanila, mag-iisip silang ikaw ay isang kahihiyan para sa pamilya Zheng. At itataboy ka ng tuluyan. Bayaran mo ang mga mata ko. Nasira ang paningin ko. I report code 2. Nasira ang kapangyarihan ng kadiliman. Narito ang gantimpala. Kakayahang makabasa ng isip. Ang galing. Kaya ko na bang malaman ang iniisip ni Dong Jayan? Ano ba talaga ang nasa isip niya? Ha ha ha. Hoy, hoy. Tara na. Dito at dito, lahat to ipintura ng magkakatugmang kulay. At kayo, lahat ng suot ninyo, palitan ninyo. Ng high-end na galing sa Belfort. Ay, susuko na ako. Ang pagod ko nitong mga nakaraang araw. Dadalhin ko na lang sa kwarto to, kayo na lang dito ha. Ikaw ang pagod? Nitong mga aw na to, ako ang pinakapagod, okay? Ako ang nag-asikaso ng mga bagahe. Ako rin ang nagbuhat ng maleta. Ako rin ang kumausap sa mga tao. Ito ang unang bises na ginawa akong katulong ng lahat. Oh, mamaya, papaunahin natin si Ahwan. Biglaan na lang natin siya pagdating doon. Ahwan, mauna ka na, may gagawin lang kami. Sundan ka na lang namin. Sige, kayo muna. Jayan, mamaya, sumama ka muna kay Ahuan. Sage. Wow. Ang ganda ng tanawin. Kung malaman ng tatlong yan na isa kang lalaki, nang hamak ka sa publiko, ganyan pa rin trato nila sa'yo? Kung ganyan ang plano mo, Eddie, sumunod na lang ako sa utos mo. Ay, ang sama mo. Ay, bitawan mo ko. Ang sama mo talaga. Di ba ikaw ang unang humawak? Bakit ngayon ayaw mo na? Iba to sa inisip ko ah. Dong Jian, alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Una, gusto kitang gawing anak-anakan ng katay ko. Kapag nakamit mo na ang grupo Zheng, makakapagpropose ka na. Pero si Chen Juan, paulit-ulit niyang sinisira ang plano mo. Ngayon, hindi ko na siya palalampasin. Pero sabi ng tatay mo, si Chen, hang ang ninong niya. Ninong, ako ang tunay na anak niya. Pero ni minsan, hindi ko narinig na may ninong siya. Lalo na't isa lang siyang hampas lupa. Siguro, may hawak siyang sikreto ng tatay ko. Ang ganyang klaseng tao, kailangang turuan ng leksyon. Miyaw miyaw. Ang hirap ng dinanas mo. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Ha? Kanina, ikaw ang unang humawak. Bakit ngayon ayaw mo na? Chen Juan, kung malaman ni Bai Fangting na dilungisan mo ang anak niya, tingnan natin kung kanino siya kakampi. Ah, anak pala ni Bai Fangting.
Pero ang tanga talaga ng babaeng to sa nakita kong hinaharap. Siya ang lihim na tumutulong kay Dong Jayan sa mga kalokohan niya. Umuwi pa siya ng bansa para tumulong, ngunit nang maubos na ang kanyang halaga. Tinapon lang siya ni Dong Jayan. Kawawa naman. Kuya Juan, parang hindi tama yung ginagawa mo. Si Miao Miao ay anak ni Jibay. Yung ginagawa mo, parang hindi angkop. At saka, ito ang welcome party mo. Marami pang proyekto si ate na umaasa kay Jibay. Yung ginawa mo, masyado kang napaparaya sa sarili mo. Ha? Kanina, siya ang unang lumapit. Ginamit ni GNG, Bay ang katawan niya para magpangga. Sino ka ba? Anong sinasabi mo? Ikaw ang nanulak. Sino ako? Dong Jayan, sabihin mo sa kanya kung sino ako. Kung ipakilala ko ang tunay kong pagkatao, baka matakot sila. Paano ko pa sila papaniwalain sa kwento ko? Sige, panoorin ko na lang ang pagpapanggap mo. Si Kuya Juan kasi, hindi pa sanay sa ganitong mga okasyon. Hindi pa masyadong marunong sa mga patakaran dito. Pasensya na po sa inyong lahat. Pero, gusto naman siya ng mga ate niya sa bahay. Dong Xiao, alam na namin. Ang tatay niya, pumasok sa pamilya Zheng bilang palamunin, isinama pa ang anak. Narinig ko, noong unang araw pa lang nila sa bahay. Gumawa na sila ng kalaswaan, muntik na silang mapaalis. Kaya pala ang kapal na mukha. Hinipuan pa si Miao Miao. Huwag kang matakot, Miao Miao. Tatawagan ko na si Tito Bay. CJ, tawagan mo na si Bai Fangting ngayon din. Gusto kong makita kung ano ang sasabihin niya pagdating niya. Kuya Juan, alam kong malapit kayo ni Ninong. Pero hindi mo naman dapat ganunin ang anak niya. Hindi naniniwala na hindi paninindigan ni Bai Fangting ang anak niya. At tutulungan pa ang isang dayuhan na tulad mo. Hindi siguro. Dapat naman yung sistema. Maasahan din naman yun sa tamang panahon. Kanina, siya ang sumandal sa akin ng kusa. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo ang sisi. Kahit dumating pa si Bai Fangting, yan pa rin ang sasabihin ko. Sinabihan ko na si Tito Bay na inapi si Miao Miao. Papunta na siya rito. Nakakatawa naman ang sinasabi mo. Babae ako. Paano ko isasakripisyo ang puri ko para pagbintangan ka? Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang damit na to? Pinag-shopping ako ng ate ko sa 3 mall. 18 boutiques bago to napili. Namamaga na ang paa ko. Babayaran mo to. Chen Juan. Makinig ka, Chen Juan. Pagdating ni Bai Fangting, tatalikuran ka niya. Matutuklasan lahat ng kalokohan mo noon. Lahat ng ginawa mo sa bahay na to. Malalaman niya. Tingin mo, mananatili ka pa rito? Akala ko ba natuto ka na? Ito, santok ko. 20 taon kong pinag-aralan to. Ako. Basura kang to. Akala mo saan ka? Humarap ka pa sa akin. Narito kami ngayon dahil sa Grupo Zheng. Hindi dahil sa'yo. Umalis ka na ng pusa. Kung hindi, isusumbong namin sa 3 anak ng mga Zheng ang ginawa mo. Ninong. Parang may problema si Miao Miao. Emi, nasa abroad naman siyang maayos. Bakit pa kailangang umuwi? Ngayon ang welcome party, para sa ninong ko ng Grupo Zheng. Mas mahalaga yon kaysa sa lahat. Mabuti rin at matuto siya sa hirap, para tumigil sa pagiging spoiled. Hindi maganda yon sa kanya. Kumusta? Hindi pa masyadong simple. Di ba makita ang ninong mo? Sige, samahan mo ako sa ninong mo. Sa welcome party niya, kahit sino ang mang-istorbo, kahit si Miao Miao pa yan. Hindi ako magdadalawang isip. Na, gusto ko ring magsakripisyo para sa tama, umalis. Ete, ito ang huling natirang pulseras ni Mama. Kahit si Ajian hindi binigyan, sigurado ka ba? Talagang ibibigay mo ito kay Chen Juan? Kung walang pahintulot ni Mama, paano kaya ng ate? Na basta-basta lang ibigay ang pulseras kay Ahuan? Lenan, ito ang sorpresa para kay Ahuan. Simula ngayon, siya na ang tunay na pamilya ng pamilya Zheng. Tara na tayo. Yeah, ma'am. Ang lalaki ng mga mukha ninyo. Alam naman natin lahat na ang welcome party na ito ay para sa akin. Kung ayaw ninyong mga basura dito, kayo ang umalis, ako pa ang papalisin ang may-ari. Kuya Juan, nababaliw ka na ba?
Akala mo talaga ikaw na ang may-ari ng pamilya Zheng? Tama, ang tunay na anak ng pamilya Zheng ay si Ajian lang. Ano ka ba? Ay naku, ang dami mong sinasabi para sa kanya. Siguro magkasabwat kayo. Kahit na may nagawa siyang mabuti para sa pamilya Zheng, at nagbago ang tingin nila sa kanya, pag lumala ang gulo ngayon, hindi na siya matitira dito. Kahit si Papa, hindi niya ipagkatanggol ang isang dayuhan. Hintayin ko na lang na mapahiya kayo. Ikaw ang unang nanapak, tapos magmamalaki ka pa? Ngayon, kailangan talaga natin palayasin ang ganitong klaseng tao. Palayasin siya. Kayo ang nanguna, huwag magtaka kung ipagtatanggol ko ang sarili ko. Kuya Chen, bakit mo sila sinaktan? Lahat sila ay narito para sa welcome party mo. At lahat sila ay galing sa mga kilalang pamilya. Ginagawa mo ito, paalang talagang pagalitan ang pamilya Zheng sa lahat. Di ba? Tama, talagang baliw siya. Ngayon, si Chen Huan na ang pinag-usapan ng lahat. Malaking gulo ang ginawa, di na siya pwedeng manatili sa pamilya Zheng. Na-offend ko ang lahat, yan naman talaga ang gusto ninyo, di ba? Paninirang puri, pagsisira tapos ipapasan nyo sa akin. Ang pamilya Bai at Zheng ang haharap sa akin. Pero, kung ano ang magiging resulta pagdating nila, malalaman nyo rin. Hayop ka, balik ka sa basurahan na pinanggalingan mo. Ngayon, palalayasin ka namin. Lumabas ka. Ginoong Bai, narito na rin po kayo. Siyempre. Kahit na ang aking godfather ay mula sa pamilya Zheng, kung ang welcome party ninyo ay hindi maayos, ikakansela ko ang pakikipagtulungan sa pamilya Zheng. Sino ang nagsabing desperado, kaming makipagtulungan sa pamilya Zheng? Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Bai. Si Ahuan ay aming kapatid. Sa welcome party niya, natural na todo ang paghahanda namin. At iniutos pa ni Mama na dalhin namin ang pinakamamahal na bracelet. Ang pamilya Zheng para kay Ahuan. Kung ang aking godfather ay maapi sa pamilya Zheng, godfather, sundan na lang natin sila sa pamilya Bai. AME. Akala mo, pagpasok mo sa pamilya Zheng, mayaman ka na? Tignan mo nga ang sarili mo. Anong klase ka pa? Humahap ka pa sa amin? Dapat kang magbayad ngayon. Ama. Ang galing-galing mong magsuntukan, ha? Sige, ngayon araw lang, bibigyan kita ng sapat na suntok. Mga tao, dito, sampalin ninyo ito. Hoy, ako na ang humihingi ng paumanhin para kay Kuya Juan. Kalimutan na natin. Bahagi rin siya ng pamilya Zheng. Bahagi ng ano? Putang ina. Sa amin, Dong Jian. Ikaw lang ang tunay na binata ng pamilya Zheng. Ilang araw pa lang dito, nanliligaw na kay Miao Miao ng bastos. At nanapak pa, kahit ang pamilya Zheng, hindi siya kayang protektahan. Sa gago na to, paborito ni Chubay si Miao Miao. Mula bata pa, hindi niya pinapagalitan. Pagdating nila dito, tapos ka na. Sige, maghihintay lang ako para makaroon ng palakas. Nasa ganito ka ng sitwasyon, ang laki pa ng mga sinasabi mo. Sugurin ninyo siya. Tingnan natin kung ilan ang masasapak mo. Pagod ka na lang, di ka na makakasuntok. Sige na. Tigil. Ay, Tay, nandito ka na. Siya to. Kanina, sinapak niya ako at si Dong Jian. Ate, kanina pa ako nakikiusap kay Kuya Juan, ayaw niyang makinig. Baka inatake siya ng kabaliwan. At nakagalit pa niya. Ang napakaaming tao. Anong gagawin natin? Ha? Huwag mong isipin hindi ko alam ang mga pinagpupulot mong plano. Halatang ikaw ang nag-udyok sa kanila. Walang hiya kang anak. Ito ang iyong lolo sa tuhod. Sa ginawa mo, ikinahihiya ko ang sarili ko. Humph! At kayo, sino sa inyo ang nagngangawa? Napaalisin ang aking ninong? Ano? Ang batang to pala ay, anino mo, Jibei? Paano pwedeng mangyari yon? Sabi ko sa inyo, malalaman nyo ang katotohanan. Umalis na kayong lahat dito. Sabihin ninyo sa mga magulang ninyo. Dadalhan ko sila ng sulit isa-isa. Maghanda na kayo. Umalis na kayo. AME. At ikaw. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ayon na ang bahala sa inyong pamilyang Zheng. Uwi ko na ang anak na ito. Itutuwid ko siya. Sana'y huwag mo siyang kapuotan. Nadala lang siya sa maling landas. Maayos pa yan kung itutuwid agad. Ara na.
Ito ba ang maayos na paghahanda para kay Ahuan? Ito ba ang maayos? Ito ba ang ipinagkatiwala namin sa'yo? Magkapatid na nag-aaway, puno ng masamang hangarin. Ang pamilyang Zeng ay walang puwang para sa taong katulad mo. Ahuan, itong pulseras ay mula sa ina mo. Kahit si At wala nito. At ikaw, pakinggan mo, para sa taong katulad mo. Ang pamilyang Zheng ay wala ng anumang kinalaman sa'yo mula ngayon. Tayo na, umalis na tayo. Chen Huan, dahil sa'yo lahat ito. Dapat sa akin lahat to. Ang lakas ng puot, paano nagkaroon sa'yo ng amoy ng lalagyan ng kapalaran? Ikaw, sino ka ba? Mayroon ka bang 3 et? At kamakailan lang ay may nakilala kang mahirap na kapatid na lalaki. Master, kung matutulungan mo ako, kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Ang kapatid mong lalaki na yon ay aking junior. Ang J-dependent niya ay may pambihirang kapangyarihan. Ang 3 ete mo ay napakagandang mga lalagyan ng kapangyarihan. Kapag nagamit ko kahit isa, aakyat ako. Tulungan mo lang ako. Garanti sa kong yaman at karangalan habang buhay. Sige, papayag ako. 8, second 8, third 8. Ayong lahat ang may kasalanan kung bakit napilitan ako. Naku, bakit parang may malaking pagsubok na paparating? Kaya ba, may nangyari kay Chen Huan? Ito pala ang trader na estudyante ko. Hindi pwede. Kailangan kong bumaba ng bundok. Tutulungan ko si Chen Huan na lampasan ang pagsubok na ito. Chen Huan, pinangyari kay Papa sa abroad. Gusto ka nang makita. Sabi ni Mama, mag-book ka agad ng flight at pumunta ka doon. Ano? Ate, baka nagbibiro lang si Papa para pumunta ako. Ganyan siya. Asikasuhin niyo muna sarili niyong gawain. Ingat kayo. Ano ba tong matanda? Biglang gusto makipagkita. Natuklasan ang daan sa pagiging immortal. Kapag matagumpay, makakamit. Gantimpala, pagiging walang kamatayang tao. Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Ikaw. Dong Jian, ikaw ang nagdaya kay Chen Huan at nagpagapo sa amin. Ano ang balak mo? Dong Jian, talagang walang utang na loob. Sinusuwerte ka sa amin, tapos gagawin mo to. Dapat mamatay ka. Mabuti sa akin, noong wala pa si Chen Huan, nang dumating siya. Mabuti pa ba kayo sa akin? Inalayas ninyo ako sa Grupo Zheng. Ginawa ninyo akong parang asong ulol. Sa buong lungsod, wala akong matuluyan, kung hindi dahil sa pagkakataong magiganti. Baka hindi na kita muling makita sa buong buhay ko. Magaling ang ginawa mo. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Halimaw. Demonyo. Dong Jian, hindi ka nagbabago. Ganito pa ang ginawa mo. Natapos na ng host ang huling misyon, maging walang kamatayang tao. Kaya nang maglipat ng bundok, mabuhay ng 9 na buhay. Nay, tingnan mo, may Diyos talaga. Anong Diyos? Eroplanong yun. Pero parang yung kuya, yun na gustong maging estudyante ko. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Basta pakawalan mo kami. Alam mo ba na labag sa batas ang ginagawa niyo? Ang batas nyo sa mundo, wala yan sa akin. Simple lang ang gusto ko. Ang kapalaan nyo 3. Magagandang lalagyan ng kapangyarihan kayo. Isa lang sa inyo. Sapat nang maging walang kamatayan. Kayo, nararapat ang nangyayari sa inyo. Ayo mismo ang may kasalanan. Aray. Ikaw, traitor, anak,
Wala akong estudyanteng tulad mo. Si Chen Huan lang ang tunay kong estudyante. Gumamit ka ng masamang kapangyarihan. Ngayon, gagawin ko ang hustisya ng langit. Gusto mo akong parusahan? Hahaha, tingnan mo muna ang sarili mo. Anong kaya mo? Matanda ka na. Luma na ang mga alam mo. Ang kailangan ngayon, ang masamang kapangyarihan. Ang guro ni Ahuan. Ikaw, ilan na ang pinatay mo? Matandang walang kwenta. Plano ko sanang kunin ang lalagyan ng kapangyarihan bago kita hanapin. Pinalayas mo ako at sinira ang pagsasanay ko. Hindi ko makakalimutan yon. At ngayon, ikaw na ang nagpakita sa harap ko. Sakto. Hahaha. May espada akong kayang gumiba ng bundok at dagat, kayang hatiin ang langit. Kaya mo bang salubungin? Ikaw, naging walang kamatayan ka na? Ang tawag sa espadang ito, gawin ang hustisya ng langit. Ito. Ate, okay ka lang? Okay lang. Batang lalaki, puro ate mo lang inaalagaan mo. Ako, wala ka nang pakialam. Sayang naman ang pagod ko paglalakbay. Palang magtiis ng suntok para sa'yo. Ay master, bakit nakaupo ka dyan? Ang dumi-dumi ng sahig. Tumayo ka na. Sex. Arf. Ate, ngayon din dapat nating ipakulong ang hayop na to. Hinampas mo ako, ha? Ay. Mali na ako. Mali na. Pasensya na. Ahuan, buti na lang nandito ka. Ahuan, huwag ka nang umalis ulit, ha? Ha? Kinabahan ako. Master, yung panaginip ko, yun na ba ang magiging kinabukasan ko? Siyempre. Lahat yan ay bahagi na ng kapalaran mo. Ito rin ang pagsubok ng kapalaran mo. Paano naman pwedeng mangyari yon? Lumaki akong ulila. Wala akong kapatid na lalaki o babae. At pinahirapan nila ako, Master. Parang hindi naman ka panipaniwala yung sinasabi mo. Dapat hindi ako naniwala sa'yo at kay Lolo Master. Wala pa rin akong natutunan. Kung ganon, ipakita ko sa iyo ang tunay na kakayahan ko. Umuwi na ang mga magulang mo. Sabi, umuwi ka na agad. Ate, may nakilala akong mga bagong babae para sa'yo. Tara, samahan kita. Ahuan, sinabi ko na sa mga kaklase ko. Ang galing ng bunso. Bilisan, uwi na tayo. Blind date na naman. Ikalawampu na to. At ikaw naman, ate, araw-araw mo akong dinadala para magyabang. Halos maubos na ang lakas ko sa paggamit ng kapangyarihan. Hindi ko na talaga kaya. Na pala. Estudyante, ito ang tutulong sa pagsubok ng kapalaran. Eh di bumaba ka. May urgent akong lakad, alis muna ako. Hoy, kakain ka pa ba sa bahay? Ano bang minamadali? Kumain muna tayo ng barbecue.